Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Today, isang napakahalagang update mula sa Philippine Navy ang pag-uusapan natin, isang bagong procurement project na aabot ng higit 660 milyon pesos para sa karagdagang firepower ng ating mga barko. Hindi lang ito simpleng dagdag bala, ito ay isang malinaw na pahayag na ang Philippine Navy ay patuloy na naghahanda para mas maging handa sa anumang banta, lalo na sa ating karagatan. Pag-uusapan natin ng detalyado kung ano ang mga klaseng ammunition na bibilhin, magkano ang halaga ng bawat isa, at bakit ito napakahalaga sa ating naval capabilities. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. So, ano nga ba ang laman ng procurement na ito? Base sa inilabas na impormasyon, may dalawang major ammunition acquisitions na binuksan para sa bidding ng Philippine Navy. Ang kabuuang halaga, 660,022,137 piso at 25 sentimos. At ito ay funded under the GAA 2025 PN Appropriation Funds, partikular sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Una, meron tayong 218,842,103 piso at 30 sentimos na naka-allocate para sa pagbili ng 1,900 rounds ng 76 mm High Explosive Point Detonating (HEPD) ammunition. Ang tinatayang presyo bawat isa, 115,179 piso per round. Pangalawa, mas malaki ang budget dito, 441,180,33 piso at 75 sentimos para sa 16,000 rounds ng 35 mm High Explosive Incendiary Tracer (HET) ammunition, na may estimated cost na 27,574 piso bawat isa. Unahin natin ang 76 mm High Explosive Point Detonating. Para sa mga hindi pamilyar, ito ang klase ng bala na ginagamit ng maraming naval guns, tulad ng Otto Melara 76 mm, na naka-install sa ilan sa ating mga modernong barko gaya ng Jose Rizal class frigates at iba pang gun-armed vessels ng Philippine Navy. Ang HEPD rounds ay designed para sumabog upon impact, ibig sabihin, kapag tumama sa target, magdi-deliver ito ng maximum damage. Ginagamit ito para sa iba't ibang misyon, surface warfare laban sa ibang barko, coastal bombardment para sa short targets, at air defense kung kinakailangan. Kung iisipin, 115,000 piso kada isa ay napakamahal para sa isang bala. Pero tandaan, naval-grade ammunition ito, engineered para maging precise at reliable kahit sa extreme conditions sa dagat. At dahil sa presyo nito, malinaw na bawat putok ay dapat kalkulado at hindi basta-basta nagpapaputok para lang magpakitang gilas. Ngayon naman, punta tayo sa 35 mm High Explosive Incendiary Tracer. Ito ay kadalasang ginagamit sa secondary gun systems gaya ng Millennium Gun o iba pang 35 mm autocannons na naka-install sa mga barko ng Navy at Coast Guard. Ang HET rounds ay may kombinasyon ng high explosive at incendiary effects, ibig sabihin, sumasabog ito at nagdudulot ng sunog sa target. Plus, tracer rounds ito, kaya makikita ng gunner ang trajectory ng bala habang nagpapaputok, na malaking tulong para i-adjust ang aim sa gitna ng laban. Sa presyo na halos 27,500 piso kada isa, mas mura ito kumpara sa 76 mm rounds, pero mas marami ang bibilhin, 16,000 rounds. At ang 35 mm systems ay kilala sa bilis ng putok, kaya kailangan talaga ng malaking stock para sa sustained operations. Bakit ba mahalaga ang procurement na ito? Unang-una, ang ammunition ay parang gasolina ng isang sasakyan, kahit gaano pa ka-modern ang barko mo, kung wala kang bala, wala kang silbi sa combat. Pangalawa, ito ay parte ng readiness posture ng Navy. Sa kasalukuyang security environment, lalo na sa West Philippine Sea kung saan madalas ang tensyon at presence ng foreign vessels, mahalaga na may sapat tayong stock ng naval ammunition para sa deterrence at, kung kinakailangan, sa actual defense operations.
Pangatlo, ito ay pagpapakita ng tuloy-tuloy na modernization efforts ng AFP. Hindi lang sa pagbili ng bagong barko at equipment, kundi pati sa sustainment at operational readiness. Ayon sa report, ang bid opening para sa dalawang projects na ito ay ginanap noong August 7, 2025, sa Naval Station Jose Francisco, Fort Bonifacio, Taguig City. Under Philippine Procurement Law, kailangan dumaan ito sa open competitive bidding. Ibig sabihin, mga qualified suppliers lang ang pwedeng sumali, at kailangan nilang mag-offer ng best price at quality para manalo. Kapag may nanalo na, maglalabas ng notice to proceed ang Navy, at doon magsisimula ang countdown para sa delivery period. Mahigpit ang timeline dito, dahil ang mga ammunition na ito ay kailangan agad para sa upcoming training exercises at para rin sa operational stockpile. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo sa bidding, pero base sa previous acquisitions, malamang ay galing ito sa mga kilalang defense manufacturers gaya ng Leonardo, Italy, para sa 76mm ammo, Rheinmetall, Germany, o Oerlikon para sa 35mm ammo. May posibilidad din na galing sa third-party suppliers na accredited ng mga original manufacturers. Ang ganitong klaseng bala ay hindi basta-basta pwedeng gawin locally dahil sa mahigpit na quality standards at safety protocols. Pero interesting din isipin kung sa future ay kaya na natin mag-manufacture ng ganitong caliber ammunition sa Pilipinas. Kung titingnan natin sa mas malaking picture, itong 660 million pesos ammo procurement ay bahagi ng patuloy na pagsasaayos ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Hindi ito flashy project gaya ng pagbili ng bagong barko o missile system, pero ito ang klase ng investment na directly nakakaapekto sa combat capability. Sa West Philippine Sea situation, ang pagkakaroon ng sapat na bala para sa naval engagements ay malaking deterrent factor. Ipinapakita nito sa potential adversaries na hindi tayo mauubusan ng kakayahan na lumaban kung sakaling kailanganin. Pero syempre, may mga challenges din. Una, logistics at storage. Ang mga ganitong klase ng ammunition ay nangangailangan ng specialized storage facilities para maiwasan ang deterioration. Pangalawa, training. Kahit may bala ka, kung hindi sanay ang crew gumamit nito sa real combat scenarios, mababa pa rin ang effectiveness. Kaya mahalaga na sabayan ito ng live fire exercises at regular gunnery training. Pangatlo, sustainability. Isang procurement lang ito, pero paano ang long-term supply? Kung magtatagal ang tension sa maritime domain, dapat ay may steady supply chain at replenishment plan ang Navy. Sa mata ng publiko, may iba't ibang reaksyon. May mga natutuwa dahil nakikita nilang gumagalaw ang modernization. Pero may iba rin na nagtataka kung bakit napakamahal ng bawat bala. Ang totoo, ganyan talaga sa world of defense procurement. Ang precision engineering, safety requirements, at logistics ay nagpapataas ng presyo. At kung ikukumpara sa ibang bansa, competitive pa rin ang presyo nito. Sa huli, itong 660 million pesos na ammunition procurement ay malinaw na indikasyon na ang Philippine Navy ay seryosong nagpapalakas ng kanilang firepower at readiness. Hindi ito headline grabang tulad ng pagbili ng frigate o submarine, pero ito ang klase ng investment na talagang magagamit sa actual operations. Kung wala kang bala, wala kang laban. At sa panahong volatile ang security environment sa rehiyon, mas mabuting handa tayo kaysa magsisisi sa huli. At yan ang kabuuang detalye ng bagong ammunition procurement ng Philippine Navy. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Tama lang ba ang laki ng investment na ito? At sapat ba ito para sa pangangailangan ng ating hukbong dagat? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-hit ang